Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, bumagpalang araw sa ating lahat. Okay, so makabayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga kwanggol na mga vlogger makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayanan na sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan makabayan, ang kailang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, alam na ho nating lahat. As usual, i-check more natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, ang name na user, meron 67 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Robel Ferrer Official, meron po siyang 67 na mga comments. Jillian Quezon, meron siyang 40 na mga comments. Eduardo Cartera, meron siyang 32 na mga comments. And Army Lagaso, meron siyang 22 lahat ng mga comments. So, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat po natin mga silent viewer dito sa ating channel. And also, thank you so much doon po sa mga user na hindi po nag-escape ng ating mga commercials. Thank you so much. At saka syempre mga kabayan, pasalamatan rin po natin ang ating po mga viewers o mga user na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishare ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Castillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiscal Lante, Rosetta Roel, and Bia Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Sir Rolando Domingo. Nabigay sa atin ng $50. Thank you so much. Alam mo kaabahan ko, I think first time yata, if not mistaken, first time ba o second time nakareceive po ng $50 Sir Ivan. So thank you talaga po, thank you so much. And also, i-greet po natin ng happy birthday si Gayatin Esterlita. Happy birthday. And also, happy birthday kay Macring. Nandyan po, kasama natin ating mga early birds or lagi pong nauuna sa pag-comment dyan sa ating comment section. Nandyan po si Mama Recres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan po si Rales Carlinga, Emmy Mapalad, Lilian Dalyabe, Flaviana Abila from Vancouver. Nandyan po si Rosalinda Cabautan from California, USA. Hi to Mel Giniso, Amer Tungkab, Trixie Belia, Mercy Anchita, Stanley Akitanya, and hi to Erwin Sinore. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your morning or Sunday morning mga kabayan? Well, of course, alam mo natin na today is a family day mga kabayan, Sunday. And saka most of you probably may plano po na pumunta doon sa mga beach mga kabayan or magpa-bukid. Hindi bukid yung yung may mga madalang barila. Doon sa mga mag-camping-camping mga kabayan. So, okay, so precautions tayo kasi nga mainit tayo lagi mga kabayan. According po sa Pag-asa na medyo mainit pa rin po. At saka dapat iwasan natin po yung masyadong mainit po na area. Dapat under the tree tayo lagi mga kabayan. Okay? Kasi nga alam ho natin na meron na pong according po sa data at saka sa balita mga kabayan, 6 na po na kababayan natin pong namatay dahil po sa heat stroke. So stay hydrated at saka maglagay po tayo ng mga makabayan, yung sunblock na lotion. So makatulong rin po 'yan, okay? So anyways, sa ating lahat po, sa ating mga kababayan diyan sa Pilipinas, take care always. So anyway,
Doon po sa ating mga kababayan po na kakagising lang po at saka hindi pa masyado ganun po ka energy mga kababayan. Si Sir Ivan na po ang bahala sa inyo kasi nga meron tayong maraming balita ngayong araw mga kababayan na napakainit po. Lalong-lalo na yung pong kanila po mga fake news, mga paninira po kay PBBM, kay Felisa, sa ating gobyerno, hindi pa po yan mawawala mga kababayan, nandyan ho yan lagi. Pero siyempre, na-intercept lagi ni Sir Ivan. At saka mamaya, kakorte natin niya maggunggong niya mga kababayan at saka siyempre sasagutin po natin ang kanilang mga patutsada, mga paninira po sa kanilang Facebook accounts o sa kanilang mga post mga kababayan. Kasi nga alam nyo, nainis ako dito sa isang vlogger. Kasi mga kababayan ko, ang tinira nila dito, meron kasing vlogger. Tinira nila ito pong si Mike Abe mga kababayan. I'm sure some of you na nakita niyo po yung vlog po na isang gonggong makabayan na tinira nila ito si Mike Abe kasi hindi na ito talagang matake na windang sila doon po sa comment sa video po ni Mike Abe makabayan na talagang tinawag sila dito na bakla. Tinawag sila na bakla po ni Mike Abe. Sabi ni Mike Abe, doon po yung tatlo daw banateros, mga bakla, at saka pati po yung mga vlogger na mga Duterte at saka na mga Kibuloy, mga bakla na makabayan. Mga bakla? Totoo ba bakla? Hey! Mga bakla. So sila po ay nawindang makabayan. So tinira nila itong si Mike Abe. Kaya lang hanggang dumating siya doon sa punto na pati po si FL Lisa, tinira niya makabayan. At saka nilait-lait niya, gunggong talaga nilait-lait niya. Tinawag nga niya si FL Lisa na Jabba the Hutt makabayan. Kilala ba natin si Jabba the Hutt, yung sa Star Wars? Yun po ang kanilang ikinumpare doon po kay Felisa Makabayan kasi daw magkamukha daw. Jabba the Hutt, gunggong talaga eh. Magunggong Makabayan, dapat nga kung hindi lang nagustuhan dito yung mga patutsada po ni Felisa sa kanila or pagsagot po doon po sa mga bashers, dapat doon lang sa issue na yun. Hindi dapat po yung outlook ni Felisa ang kanilang tirahe Makabayan. Mga baklang gunggong yan eh, mga bakla talaga. Pero mamaya papangalanan natin yan kasi nga nakita ko dito mukhang sakto pong sinabi po ni Mike Abe makabayan. Mukhang bakla talaga eh. Bakit? Kasi meron pa siyang kasama 2 days ago na sila dito, nag-live-in makabayan doon po sa isang silahis. Sila Sir Ivan, mamaya papakita natin yan. At saka siyempre, may ipapakita ko na po sa inyo kasi nga merong isang pare, obispo, monsenyor na nadulas makabayan. Sir Ivan, ito po yung tungkol po doon po sa rally ngayong araw kasi nga di ba ngayong araw po ang rally makabayan doon po sa Bustos, Bulacan. So itong pare na to nang inganyo siya. Actually ito pong ilang araw na daw to. Ayon po sa nag-message sa akin, sabi niya, Sir Ivan, paikurot nga niya paikurot nga itong pare na to, Monsignor to, kasi nga pasaway makabayan at marami na daw nagalit sa kanya na mga taga Malolos, pati po siyempre yung Bulacan makabayan. Kasi nga halos everyday, hindi pa dumating po ngayong araw makabayan, suportado niya pala yung nausog na rally ni Digong makabayan. Suportado niya. So siyempre kapag meron siyang misa dito, araw-araw niyang ini-invite po sa mga nagsisimba. So siguro ito pong viewer natin nagsumbong kay Sir Ivan na puno na makabayan kasi nga hindi magandang ang kanyang mga sinasabi eh. Ini-inganyo niya at saka talagang ipinagmayabang niya makabayan si Duterte. At saka walang masama daw na suportahan daw yung rally po ng Maisog. Pero merong nakakawinda makabayan. At ito, mga haters, I am not sure kung paano nyo ito malusutan kasi merong bayaran according po sa isang pare makabayan. Mamaya, papakita natin yan and also pag-uusapan rin po natin ito pong si Hitad makabayan. I am sure that some of you, nakita nyo na po yung interview po ni Hitad doon po kay Atty. Vic Rodriguez makabayan. Di ba napahiya si Hitad? Napahiyang gunggong na yon. At saka talagang wala siyang gana makabayan kasi meron siyang na-question doon na kung saan pag-aakala niya parang papabor sa kanya makabayan. Pero kabaliktaran, para silang nilaglag dito ni Vic Rodriguez makabayan. Pati po yung si Glinda Chong. Nilaglag po ni Vic Rodriguez, hindi sinuporta makabayan. Pero aside from that, may nakita ho ako na video po, post ni Maharlika na talagang masasabi natin dito, siya po'y napakasinungaling makabayan. Yes, mamaya papakita natin yan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitato ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, kumustahin muna natin ang ating pong mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm happy po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin ang mga kababayan natin pong mga Marcos loyalist. At saka nandyan rin po mga kababayan natin po mga DDS na mga matitino. Nandyan rin po kasama natin ang mga pinklawan o yung mga dilawan. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating po mga bagong viewers, mga bagong pasok sa channel, mga new subscribers. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At syempre, sa ating mga haters, I love you all. Love kayo ni Sir Ivan, siyempre. Hindi naman tayo kalaban. Hindi po kalaban ang tingin ko sa inyo. Well, of course, ang ginagawa po dito lagi ni Sir Ivan, araw-araw, nagdadaldal ako lagi ito araw-araw kasi gusto ko po na kayo po dito yung maliwanagan po mga kabayan sa pamamagitan dito sa mga DDS po. I'm hoping po na kayo po yung maliwanagan sa pamamagitan po dito sa ginagawa po ni Sir Ivan. Araw-araw ko dito nagngaw-ngaw, nagdadaldal, pero ang aking mga banat dito, meron yang kasama po na mga video, screenshots, mga ebidensya mga kabayan. So wag niyo pong sasabihin na fake news si Sir Ivan. Alam ko po, araw-araw, marami kong nakita dyan sa mga comments dyan sa baba na lagi niyong sinasabi na walang kwenta daw aking mga pinagsasabi dito, mga fake news na mga kabayan. Paano nyo naman po masabi na fake news si Sir Ivan? Samantalang merong lagi pong ebidensya si Sir Ivan. Napansin nyo ba yan? Diba? Tapos palaging fake news pa rin. Fake news pa rin si Sir Ivan. Gonggong talaga eh. So anyways, before tayo pumunta doon sa ating mga mainit na mga issue mga kabayan, yung mga kabulusagan po ng ibang vlogger, well, dito muna tayo po kay PBBM. Kasi nga maraming nawindang mga kabayan. Naalala ba natin yung nag-celebrate po si PBBM at saka si Efelisa ng 31st wedding anniversary mga kabayan? Di ba kumain ho sila ng Jollibee? Naalala ba natin yan? So yun pong picture niya mga kabayan, siyempre nakita po ng Jollibee. Di ba sabi ko sa inyo, maganda po ang ginawa ni PBBM at ni Felisa. Kasi nga, talang pre-nomote niya dito yung Jollibee and they patronizing our own product mga kabayan or brand. So maganda ho yan. Pero doon kasi sa mga anti-Marcos, pangit yung mga kabayan. Kasi sabi nila, wala nang ginagawa, kain na daw ng kain, party ng party, gonggong, fried, rest day nila, gabi yung mga kabayan. So right rin po nilang kumain na mag-date. Kasi meron silang free time mga kabayan. Hindi naman robot si BBM sa si Felisa. Di ba? Gonggong talaga eh. So anyways, yan po yung nakita po ng Jollibee mga kabayan. So ang Jollibee, siyempre natuwa. Binigyan po dito ng kanilang 45th anniversary commemorative DAL mga kabayan. Yes, yung DAL ng Jollibee. That is a token of appreciation ayon po ng taga Jollibee mga kabayan. So ngayon, thank you so much nga pala sa Jollibee, no? So dapat tangkilikin ho natin yung Jollibee mga kabayan. Pero may nakakawindang. Nakatawa mga kabayan. Bakit? Kasi kung napapansin niyo na po, 'di ba nag-shorts lang po si PBM? 'Di ba nag-shorts na makabayan? Pero not just a shorts. Hindi lang po siya makabayan, kundi may butas-butas po ang short ni PBM. 'Di ba? Maraming nawindang. Yung mga haters, sabi lang pakitang tao daw. Hindi. Bakit? Nandiyan naman sila bahay mga kabayan. Di ba? Nasa bahay lang eh. So, free nila kung anong susutin nila. Walang problema ho yan. Pero may butas-butas mga kabayan. So, simple lang po si PBM, no? Kung nakita ho natin na simple lang po itong si Efelisa, gano'n rin po kasimple itong si PBM. Walang kaarte-arte po sa katawan mga kabayan. Kung may butas mo niyan, walang problema ho yan. Di ba? Kahit nga ako, nagsusot naman ako na may butas mga kabayan. No problem ho yan. At as long as, nandito ko lang po sa bahay. So, parang pambahay ho natin na suotin mga kabayan. So ngayon, nakita ho yan ng mga anti-Marcos mga kabayan kasi nga Jollibee nagsalita dito at saka talagang na-appreciate po dito ang ginawa po nating Pangulo at saka na ating First Lady. Plano lang i-boycott ang Jollibee mga kabayan. I-boycott nila. Gonggong talaga. So, nakita ko doon sa Twitter at sa Facebook. Sabi pa doon naman nag-post mga kabayan, ready na ba tayo? I-boycott natin ang Jollibee. Kaya ba nilang i-boycott ang Jollibee mga kabayan? Sige nga, kaya ba lang i-boycott ang Jollibee? Na talagang kilalang ho yan na brand makabayan at marami pong nagmamahal po ng pagkain nila at saka ng brand na yan ang Jollibee makabayan. Napaka-imposible talaga na kain lang i-boycott ang Jollibee. Magonggong yun eh. Masasaktan na sila makabayan. Kasi kapag makikita na yung Jollibee, maalala nila si PBM at saka si FL Lisa.
Manigas kayo mga haters. Okay, so may papakita ko sa inyo mga kababayan. Kasi nga, ito po mga, may nag-comment kasi doon sa ating last vlog, hinanapan na kasi tayo na saan na daw yung mga pabahay daw ni PBM. Bakit daw biglang yung nawala mga kababayan, parang hindi natin nakita po for how many months. 'Di ba? Wala dang balita, walang update tungkol doon sa pabahay ni PBM. Nakalimutan daw. Sabi pa nga ng mga gunggong doon sa Twitter, binulsa na daw yung pera daw ni PBM mga kababayan. Kaya hindi daw natuloy itong pabahay ni PBM. Pero may babagita ko sa inyo lang mga kababayan kasi nga, fortunately, meron kasing isang vlogger na ngalan po na Delio TV ata yun, Delio TV. Pinuntahan niya mga kababayan yung pabahay po ni PBM doon po sa Naik View, I think sa Bacoor area yata yan. Kasi nga yung pinuntahan niya mga kababayan, yun kasi yung lugar na hindi masyadong nakita po sa mainstream media. So pinuntahan niya yung mga bahay po na hindi pa natapos o iba tapos na. At saka this coming Thursday mga kababayan, meron pong pupunta doon para po maglipat na po yung mga beneficiaries. So probably baka siguro within these days or baka week mga kababayan, magkakaroon na po dito na parang commemoration, commemoration man tawag niyan, yung parang ipakilala ni PBM yung mga bagong beneficiaries mga kababayan, or baka siguro yung agency na po ng NHA, baka hindi po kasama, hindi natin lang mga kababayan, pero probably may mangyari po ganyan kasi ready na po ang ibang bahay mga kababayan. For more details, let's watch this. So yun, sama lang kayo ha. At si Kuya ginaguide niya tayo para doon makita natin yung Block 20. Siguro ito. Okay. 19 lang yan. 19, no? Ito mo. Oo. Ito, nakasira. Kasama namin to. Dito? Oo. Okay. Dami na palang inaayos din talaga. Nakikisa namin na. Kahapon pa nang ginagawa. Oo. Ito. Wapay tao to. Nakikisa namin. So ayan, no? May kisame na nga itong, ang ganda ng pagkakagawa, oh. Pulido rin. Ganda. So, ang swerte ng mga beneficiary dito sa may Naik View. At may kisame na kaagad sila, oh. Sa darating na Huwebes, baka dito sila ilipat. Dito na sila nililipat naman yan. Magandang hapon po. At ayan, may mga kisame. Oo. May ano po, Block 20 na Kayo? Hindi ho, may nag-request lang po sa akin na subscriber na kung pwedeng masilip nga daw yung possible na maging bahay po nila. So ito kasi Block 19. Oo. So, Block 29? Block 20. Baka doon. Wala. 19 naman eh. 19 na. Maaaring baka dun sa kabila na yun or baka nandito lang sa lugar na to. Parang wala na dyan kuya eh. Oh. Kapag to? Oo nga eh. Layo pa ng Kaya, bahay ito. ito 19 pa din to. Oo, ang dami pa niyan eh. Kaya, Kaya ang nilagyan Kaya, number, mm, yung para malaman. lipatan. Kaya, yung mga maanuan ng mga tao. Kaya ano, kuya, no? So, 19, no? Ito inaano para sa darating na Huwebes, no? Oo. Kasi 50 sila 50, sa okay. bahay. Tama ba yung nasa iglesia nga sa 25? Naka-iglesia doon eh sa amin pangkat na Doon sa ano doon. Dito yun. Nay, kasama ko sa video ko, Nay, ha? Oo. Okay. Wala. Ayan, oo. So, ito yung Block 19. So, possible kung ang 20 ay nandito sa lugar na to. Maring katapat dito. Oo, hindi pa naayos. So, ito kasi ay lilipatan na ngayong Huwebes, no, kuya, no? Possible ngayong Thursday. So, ililipat na yung mga beneficiary ng bahay na to. Mula pa rin from Bacoor, Cavite. So, ang kainaman dito ayan, no? May mga kisame na. Ang ganda, oh. Diba? Ayos na ayos, oh. At lakas pa ng hangin. So, siyempre, hanggang kwarto. Oh, ganda. Galing. So, ayun, bago pa yung inidoro. Lahat. At siyempre, ito yung likod. So, ang ganda ng lugar nyo dito. Kawawa yung nasa baba nyo na yan, oh. Ang taas ng pwesto ninyo. Pero pagdating dyan sa baba, ay, ayan, kita na halos na ninyo sa bubong na ng kapitbahay nyo sa likuran. Sumababa yung banda doon sa likod na yun. Sige, kuya, thank you. Mukhang hindi pa ata nakaano yung para ilipat sila. Oo. Hindi pa yan na
Umpisahan pag Oo. So, ayun, umpisahan nila yung palipatan. oo, no, inaayos. Okay, so ayan to, may mga kisame na, oh. So, ayos na. So, ayos, swerte yung mga relocate dito kasi may mga kisame na yung mga kabahayan dito sa may Block 19, no? Block 19 tsaka 30. Okay, so ayon po kay Dilio Makabayan, yung vlogger po, meron dang 50 ka pamilya na lilipat na yan this coming Thursday. So, I think Makabayan pa siguro hindi kaya. Bakit? Hindi pa kasi tapos yung iba Makabayan. Pero siguro, baka mag-overtime sila after siguro sa vlog niya Makabayan. Kasi ngayon tinanong niya, isa na po doon sa nagtrabaho po ng bahay Makabayan. So, siguro, mag-overtime sila doon magtrabaho, so kaya po yung Thursday Makabayan. Sa mga haters, ano na? Akala nyo, corrupt ang Marcos. Ongoing pa rin po yung trabaho. Hindi po sila tumigil Makabayan. Pero siyempre, hindi rin po natin nakikita po sa mainstream media kasi nga, siyempre, hindi naman po all the time na tumitingin po yung media dyan po sa mga babahay po ni BBM. Pero it's a good thing Makabayan, meron kasing mga vlogger na nagka-cover. Isa rin po yan si Dilio TV Makabayan. Okay? So, kayo mga haters, huwag kayong ganyan. Kaya na, normal lang ho yan na kami po tatangin ninyo. Kasi nga, alam ko naman po na kami po plano nyong ipapahiya. Hindi nyo kaya yan. Palagi mong may pang-risbak si Sir Ivan. So anyways, for the Makabayan, kasi nga si PBM nagpunta doon sa Cebu City sa Lapu-Lapu sa Mactan Makabayan. Kasi nga sa Mactan, nag-celebrate kasi dito yung tungkol kay Lapu-Lapu Makabayan, yung Battle of Mactan. So pumunta rin po doon si PBM Makabayan. For more details, let's watch this. Tumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng pagkapanalo ng unang bayaning Pilipino na si Lapu-Lapu laban sa mga Kastila sa ika-503 anibersaryo ng Battle of Mactan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza na BTV Cebu. Maaga pa lang, nakaabang na ang mga manonood sa Liberty Shrine. Hindi nagpapatinag kahit sa matinding init ng araw. Masaksihan lang ang reenactment ng tinaguriang Battle of Mactan. Dumalo din sa selebrasyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Agad nag-alay ng bulaklak sa monumento ni Lapu-Lapu ang Pangulo at ang alkalde ng lungsod na si Jonard Ahong Chan. Agad naman itong sinundan ng Nagtanghal din ang mga eskrimador na nagpakita sa kanilang husay sa eskrima o arnis na kilalang Filipino martial art. Sa kanyang talumpati, binigyang halaga ng Pangulo ang katapangan at kabayanihan ni Dato' Lapu-Lapu at ng mga kasamahan niya. Aniya, sa makabagong panahon, hindi lahat ng pakikipaglaban ay kailangang idaan sa dahas. Ang mas mahalaga, ang pagbabalik tanaw ang ating sagradong panunumpa na ating ipapagpatuloy ang diwang ipinamalas nila Dato' Lapu-Lapu. Sapagkat ang kanilang tapang at panindigan ay hindi lilipas kailanman. Tulad ng hindi pagkupas ng ating pagmamahal sa bayan, sa kalayaan at sa ating kapwa Pilipino. Ang diwang Makabayan ay hindi mabubura sa paglipas ng panahon. Hindi lumulumbay sa pag-usad ng sibilisasyon at hindi nabubura ng teknolohiya. Ito ay nakikita sa matapang nating paggiit sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang-ayon sa pandaigdigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Ngunit sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Ipinagpasalamat naman ng lokal na pamahalaan ang presensya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bagamat sa isla ng Mactan napatay ng mga Pilipino ang
mga banyagang mananakop. Kilala na ngayon ang lungsod bilang isa sa mga kilalang tourist destination sa bansa at sa buong mundo. Their triumph at the Battle of Mactan epitomizes Opunganon's indomitable spirit and steadfast resolve in the face of adversity. And the same spirit and resolve that fuels us to transform our city into a bustling metropolis that is now. Sa pagsariwa sa isa sa makasaysayang digmaang naganap sa bansa, magugunita ang katapangan ng ating mga ninuno. Katapangan na maaring kailanganin ng bawat Pilipino, lalo na sa nagbabagong panahon. Okay, so punta na tayo dun mga kabayan sa mga kamritisan po na mga ibang vlogger. But before that, siyempre, i-shout out natin. Nandyan po si Nonoy Florenhills, Romana Manuel, Ronaldo Antelion, Vego Ruta from California. Hi to Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Nandyan rin po si Yolanda Talastas, Angelita Holsanger, Moneth Borromeo, Rose Guevara, and Fernando Marcos. Okay, so makaaban ko, pupuntahan natin po yung magiging rally mamaya po na mga Duterte makabayan. Yung nausog rally, protect the defend the traitor ng bayan makabayan. Ngayon, ito kasing mga gunggong po na ibang vlogger like sila si Jason Sa, sila si Sasot, si Hitad, yung sila si Fables makabayan, at saka lalong na itong si Roque, may mga post kasi sila talagang synchronized na makabayan. Planado talaga eh. Kasi nga Parang ipinalabas na dito na ginulo daw yung rally binyo mamaya makabayan, hinarang daw. Hinarang daw ng kapulisan doon po sa Bustos makabayan para daw hindi ito matuloy ang kanilang rally. So katulad na po doon sa post po makabayan ni Jason Sa, antabayan ang video ng panghaharang ng pulis sa mga organizer ng Maisog Rally sa Bustos, Bulacan. May video naman daw makabayan, may video. Pero actually, nakita ko kahapon yung vlog kasi ni Joey Cruz makabayan. Nalaban natin si Joey Cruz, yung walang ligo. Yun na yung best friend po ni Sas makabayan. Actually, nagpunta doon itong si Joey. Nandun siya sa makabayan, sa Binyo. Pero dilim po, parang gabi siya nag-live doon makabayan. Pero sabi nila, hinarang daw ng kapulisan yung sound system na siguro yung SMNI makabayan, kasi siyempre meron ng pong sound system yung SMNI, hinarang daw ng kapulisan. Pero kahit na sinasabi niya na hinarang daw ng kapulisan, pero wala naman tayong narinig po na pulis makabayan. Gonggong talaga eh. At saka, binidyo-bidyo niya, yung paligid, siyempre madilim kasi wala pang lights makabayan. Ito yung binyo na pagdausan po ng rally sa Maisog habang ng Maisog. Bukas, nagre-ready na dito yung mga organizers. Pero daw yung sound system, hinarang ng pulis. Pero wala namang pinakita na makabayan. Parang gawa-gawa talaga eh. So ito rin pong post po ni Jason Sa, sabi dito, karumaldubal na ang ginagawang panliligalig ng PNP Bulacan sa panggigipit sa Maisog Rally organizers. Bangag na rin ba kayo? Tinawag na bangag makabayan. Yung kapulisan dyan po sa sa Bustos, Bulacan. Tinawag na bangag. Alam nyo yung mga nagsasabing po na bangag, sila dito yung totoong bangag makabayan. Bakit? Kasi kapag wala sila ditong ebidensya na bangag po ang ating presidente, bakit naman nila ito masasabi po na bangag? Diba? May ebidensya ba sila na bangag po at ng presidente makabayan? Kaya ginagamit nila lagi po yung word na yan kasi galing po yan sa kanilang poon makabayan. Probably, ang kanilang poon dito ang totoong bangag. Ngayon meron pa siyang post makabayan. Sabi dito, police hinaharang ang sound and light system at media set up sa Bustos, Bulacan Maisog Rally. Abuso na ito. Pang-abuso, alam niyo po, ipinakita ko na kahapon sa ating last vlog makabayan na yan po ay gawa-gawa lang po nila. Bakit? Unang-una, yan po ay private property makabayan. So kapag private property ang gagamitin po sa mga event, no need na po dyan ang permit. No need na po yung mga any documents makabayan kung mayroon sang mga gagawin po na event sa isang lugar na yan, as long as yan po ay private. No problem ho yan. Pero ngayon, ang kanilang ipinalabas makabayan, hinaras daw ng kapulisan doon, gonggong talagang napaka-imposible. So ngayon, may ipapakita ako sa inyo na isang video, mga haters, paano nyo ito, madipinsahan
tungkol ito sa sinabi po na isang obispo na si, I think, Father Reyes yata sa Makabayan, if not mistaken. Ikaw na sa Sirabayan ha, kasi nga nabanggit niya, Perez sa Makabayan, Perez. Pero dito, I am not sure kung ano joke niya, pero nadula sa Makabayan. Katulad po dito katulad po kay Butanding na sa sige-sige itong ngal-ngal, nga parang dal po ni Butanding, makalimutan niya, bigla siyang madulas Makabayan. Kaya nga 'di ba si Sarah, palagi niya ditong malaglag Makabayan dahil po yan ni Butanding. Dito rin po sa isang obispo, isang pari, dudang-duda sa Ivan, baka ito'y nabayara Makabayan. For more details, let's watch this. Narin po kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Narin po kayo. Ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Kayo ba'y nakatanggap na? Kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikim. Ako pinagbibiro lang, pero yan po'y katotohanan. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga Caloocan, Zambales, Pampanga, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba napipressure ng kung sino. Natural lang yun. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabi mo, mamaya lang. Huwag. Ako, tayo hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? Kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Iyan yung matatapang. Yung mga hindi nakikain lang yun. Yung mga ganon, kumain lang yun ng kanin at ulam kanina. Nakalimutan na. Dapat ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabi mo, malapit na. Basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Babae, gusto mo, maganda, mayaman, sexy! Gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang? Hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam? Pag dumaan na ganon, simulan mo sa kindat. Simulan mo sa dila. Yan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ang Pangulo, pero si Bishop Perez. Naran po ba kayo? Ba't ako masasali, kapogi kong ito? Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Kurutan man, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino, ilan tayo. Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rito, talo sila. Sino nakahalata Makabayan, siya po'y bayaran. Di ba? Pansin na pansin natin. Just gusto niya dito, ambisyon niya daw na makabalik ito yung mga Duterte. Bakit? Chick boy Makabayan, manyakis. Idol niya, si Digong kasi manyakis. Sino ba yan? Siya nga pala sa mataga Bulacan, sa Malolos, I think, Malolos ba or Bustos? Sino pa nakilala niyan? Yung pare Makabayan. Father Reyes ba siya? Father Reyes? Manyakis At saka nangihikayat siya dito sa kanyang mga yung mga dumadalo doon sa simba Makabayan, kapag hindi dadalo, mamamatay. Parang familiar yung linyan yan sa mga Duterte Makabayan, di ba? Mamamatay kayo. Ganyan ba yung pare niyo dyan? Di ba? Mukhang pera.
kapag hindi pa daw nakaranas po ng ayuda ang kanya yung mga dumadalo doon sa kanyang sa kanyang misa makabayan, pupunta na daw sa rally doon sa Maisog. May ayuda, may bayaran. Yan po ay touch move niya makabayan sa mga haters natin. Wala nang bawian. Klarong-klaro talaga dito. Klaro pong sinabi po ng pare, may ayuda, may bayaran makabayan. Kaya sila pupunta doon or kaya nila susuportahan po ng pare yung makabayan kasi merong pera. Di ba? Sige nga, depensahan nyo nga mga haters. Hindi fake news. Baka sabihin nyo naman, fake news si Sir Ivan Hindi ako nagsabi niyan. Yung pare po nagsabi. Totoo naman talaga. Kahit hindi po yung pare ang nagsasabi mga kabayan, yung mga nagpupunta dyan sa mga maisog rally, hindi naman maisog yan mga nausog rally makabayan, rally, puro mga bayaran makabayan. Hinire ho sila, mga hakot ho yan. Bakit? Siyempre may pera May pera makabayan, may ayuda ho yan. Siyempre maraming pupunta doon kasi sayang naman po kapag bibigyan ka dito ng tag 1,000, 2,000, bawat isa makabayan, okay na ho yun, di ba, 2,000. Pero yan po ay klaro, meron talagang bayaran. Ngayon, meron ng ebidensya si Sir Ivan. Aside doon sa kay Cap Ninyo, ito ang pare dyan sa, Malolos ba siya? Or Bustos Makabayan? Sa Bustos, Bulacan, siya na mismo, may ayuda, may bayaran makabayan. Tsaka hindi kahit niya. Tapos sabi pa niya, inulit niya makabayan, siya daw ay nagjo-joke lang dito. Ang tawag doon, basta joke sa makabayan, pero katotohanan daw yan. So yan po ay confirm, bayaran sila makabayan. So kahit wala ng kahit anong gagawin nila dyan sa Bustos Bulacan na marami silang babayaran, maraming hakotin, lalangawin pa rin ho yan makabayan. Bakit? Hindi po ganun kadami ang population dyan po sa Bustos Bulacan makabayan. Okay? So ngayon, ang ginagawa po dito ni Jason kasi nga, feeling na dito, talagang nawindang sa makabayan, naging dihado na ho sila, at unti-unti na ditong sila po'y bumabaliktad yung iba, iniiwan sa makabayan, nilaglag na sila ng kanilang mga followers, kasi nga po, ang kanilang mga kasama ng mga followers, nagbaliktaran, kasi sila po'y namulat dito sa katotohanan, na ang mga Duterte ay hindi dapat po maupo or makabalik po sa posisyon po sa ating gobyerno, kasi kawawa po ang taong bayan makabayan. Amin ho natin. Marami po tayong nabudol sa previous po na administration. Dahil po doon sa mga war on drugs ni Duterte, sa kanyang pagmumura, mukhang astig dito. Astig! Hindi nga siya kakasa sa hamon po ni Walde Carbonil makabayan. Hindi nga siya kumasa doon, tas astig-astigan, hanggang bunganga lang po itong si Digong makabayan. Hanggang bunganga lang ho yan. So ngayon, at least alam ho natin, wala pa rin ibang mangyayari dyan po sa rally, ganun pa rin ho yan makabayan. Pagmumura pa rin ho yan, at saka ang kanilang isisigaw dyan, ganun pa rin po, paparesignin nila si BBM. At manghikayat pa rin po sila dito ng mga government worker, na mga PNP or yung military, ay hikayat nila dito, engganyohin nila na mag-withdraw po ng suporta kay PBM. Sige, ulitin nyo pa yan at baka magka-death penalty dito yung si Alvarez at saka yung pong si Digong makabayan. Ulitin nyo pa yan. Akala nyo hindi kayo sinaseryoso ang gobyerno? Pangit yan. Rebellion yan. Rebellion. At yan po ay against the law. Okay? So ngayon makabayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo kasi nga itong si Digong, nagsalita siya doon daw sa mga humaharang daw ng mga government worker o sino bang mga humaharang po sa kanilang rally, plano niyang kakasuhan makabayan. For more details, let's watch this. Tara na. Kung isog ka para sa bayan, defend the flag, the Constitution, and attend peace rally to show your anger. Magkita-kita tayo sa April 28, 2024 at 5 p.m. Ang venue natin is Poblacion Bustos. Private property yan. Kasi yung mga gagong opisyal dyan, walang alam sa batas. At idemanda namin sila. Sigurado yan. Violation of the constitutional right of persons to peaceably assemble for a redress of grievance. Mabigat yan. Ang dapat kakasuhan dito, yang si Digong at saka si Alvarez at yung mga organizer po ng Maisog Rally makabayan. Kasi ito yung nag-aalsahan. Nanghikayat sila dito na yung government officials po, mga military, AFP, na mag-aklasan daw at saka mag-withdraw ng suporta kay BBM. Kapag rebellion na, dapat penalty
ipapataw to mga kababayan. 'Di ba sinabi ho yan ng DOJ Secretary Remulla na pag-aaralan nila kapag gagawin pa rin po ito ng dalawa na yan ni Digong at saka ni Alvarez, death penalty po ang ipapataw mga kababayan kasi nga rebellion ho yan. Sana gagawin pa rin po nila. Gagawin nyo pa yan. So anyways, forward po tayo mga kababayan kasi nga ito pa rin pong si Jason Sa. Meron siyang post mga kababayan. Nalalaban natin yung deepfake audio ni PBBM. So si PBBM, siyempre, siya po yung nanawagan dito na dapat po na kapag mayroong ganyan po na mga videos or ano man yan, na mga paninira po sa ating gobyerno, talagang nakasira, and not just nakasira, baka mag-cause pa ito ng gera makabayan. Diba? Yan po'y pinapahunting na ngayon ng ating gobyerno, DICT, PNP, Cybercrime Law, ipinapahanap na yung makabayan. So ito pong si Jason Sa nag-post na naman. Sabi niya, lecheng deepfake gimmick daw yan. Gimmick makabayan. Sabi niya, lecheng deepfake gimmick yan. Hoy, pang high school na style yan, Diyos Koday. Wala ba kayong maiisip na iba at bagong gimmick? Napaka-cheap, Steve Bubu, nitong mga tao ni BBM. Chismis tungkol sa sarili, clickbait daw. Abay, gonggong talaga eh. Yan po ay totoong deepfake. Dito po kay Jason Sa, to may antina to eh. Hindi siguro mag-isip makabayan, baka kanyang flima, pumunta na po ito sa utok. Siguro lang ha, yung video na yun, kahit sino po ang makapanood nyon, hindi, si PBBM ba yun makabayan? Si PBBM ba yun nagsabi noon, nagbinigyan na ng go signal dito, yung kasundaluhan natin, na kapag iharas pa sa dito ng China, gigirahin nila makabayan. Si PBBM ba nagsabi noon? Di ba, gonggong, tas sabi niya, fake daw, clickbait lang na makabayan, sa hindi daw sila maniwala dyan. Di ba, paano niya nasabi na totoo yun, isamantalang wala pong ganong statement si PBBM publicly makabayan. Diba? Gonggong batong si Jason Sa, na sana bagi nilagay niya kanyang utak makabayan, nasa baga niya. Kasi nga, wala silang magawa dito kasi nga, tumatambling sa makabayan. Nararamdaman nila dito na unti-unti itong talagang bumulusok pababa, talagang bumaba na makabayan ang popularidad at saka yung karisma ni Duterte. Natatakot na sila at lalong-lalo na malapit na pong makulong ang kanilang poon na yung pasto na yon na si Kibuloy makabayan. Takot na takot sila at sila dito'y nagpanik na po. So anyway, forward na makabayan. Pag-usapan natin itong si KPL. Itong si Kukoy makabayan. Siya nga pala, hindi na po pambansang relista ang kanyang pangalan, kundi pambansang loyal na makabayan. Iniba na ho niya. So ngayon, si KPL, I found out, kasi nakita ko sa kanyang, sa channel makabayan, abay 2 days pala siya, nagstay doon kay Badong. Di ba kay Badong ho yan? Kay Badong ho yan na background makabayan. Correct me if I'm wrong. 'Di ba sa mga viewers ito ni Badong, 'di ba sa kanyang flat ho yan makabayan sa BGC, lagi ho yan diyan po nagla-live ito pong si Badong. 2 days pala itong si KPL nagstay doon lang kay Badong kasi nga siyempre aatin sila ngayong araw makabayan doon po sa rally, doon po sa Bustos, Bulacan. Ngayon, alam nyo ba na may mga chika-chika na ito pong si Badong makabayan, si Lahis pala, tumitira ng babae, tumitira po ng lalaki. Sino nagsabi niyan? Si Ninyo makabayan. Si Ninyo Barsagang nagsabi niyan. Baka totoo, nag-live-in sila makabayan. Bakit ginaganyan na si Ivan? Kasi gunggong yung makabayan. Alam nyo ba, pinag-usapan lang si FL, una, napag-usapan lang si Mike Abe. So siyempre, nakinig lang kung makabayan, ganun lang ako. Kasi nga, alam nyo po si Sir Ivan, mapagmasino tayo. So kanong ginagawa dyan? Hindi lang po si PL ang pinagpuntahan ko makabayan. Marami pong mga vlogger na mga anti-Marcos. Kasi alam ko, puro sila mga papanira. Pero kapag sumusobra na, titirahin talagang yan ni Sir Ivan. Si PL, tinira niya si Mike Abe noong una. Sabi na, bayaran daw. Kasi daw, kitang-kita dito na bumaliktad. Purong daw, pa-praise ito kay BBM. At saka, bakit daw, tinitira daw si Kibuloy, si Duterte, silang mga vlogger po ng mga Duterte, ng mga Kibuloy, tinitira daw. Klaro daw na bayaran itong si Mike Abe makabayan. I don't think so. Hindi po niya bayaran si Mike Abe. Bakit? Well, siyempre, nabayaran siya ng gobyerno natin kasi meron siyang trabaho sa gobyerno makabayan. Talent ho yan si Mike Abe sa gobyerno. 'Di ba? Alam mo natin, meron siyang programa sa PTV makabayan, 'di ba? So siyempre nabayaran siya ito ng gobyerno natin. Pero ang kanyang vlog, opinion niya yan. Kung anong nakita niya dito sa gobyerno natin at kung bakit niya
sinuportahan po ating gobyerno, so naging pro-admin vlogger siya. So hanggang napatuloy siya ng vlog mga kababayan, pati dumating siya doon kay Efelisa, hanggang tinawag na niya na Jabba the Hutt itong si Efelisa mga kababayan. So kapag Jabba the Hutt, alam ho natin, sa Star Wars ho yan, di ba? Kamukha daw ni Efelisa mga kababayan, gunggong talaga eh. Talaga nanlalait na sila. Pinagtawanan niya yung mga comment ng kanyang mga followers na tinawag na Jabba the Hutt dito, si Efelisa, tinawag na ahas, mga corrupt daw. Pero doon sa Jabba the Hutt, alam ko na pangit yan tingnan, ang pangit. Ikaw, itong si PL makabayan, itong si Kukoy, kung ikaw may amang lait, siguradihon mo na ikaw po ay hindi kalait-lait. Bakit? Napansin niyo ba makabayan? Napansin niyo ba na palagi siyang naka-sunglass? Napansin ba natin yan? Bakit? Kasi maitim pala ang kanyang mata makabayan. Di ba? Manlalait ka, pero ikaw kalait-lait. Meron siyang parang black eye lagi. Bakit? Alam niyo po, hindi ako maniniwala dito na siya po ay laging walang tulog makabayan. Bakit Sir Ivan? Alam niyo ba, honestly, si Sir Ivan, swerte na po ako, makakatulog ako ng 5 hours a day makabayan. Swerte na ho yan. Mostly sa tulog, 4 hours and a half, 4 hours and 15 minutes. Ganun na po ang tulog lagi, everyday na Sir Ivan. Aside from Friday. Kasi ang Friday, rest day ko yan dito makabayan. So kapag Friday, siyempre, bumabawi tayo sa ating tulog. Pero at least makatulog ko ng mga 7 to 8 hours, happy na Sir Ivan. Pero dito po sa mga, aside from Friday, 4 hours and a half, yan po ang tulog lagi ni Sir Ivan. Kaya nga, everyday ako meron akong mga vitamins makabayan. Kasi nga, siyempre, health is wealth. So, dapat take care po tayo. Dapat iwasan po natin yung sakit-sakit. So, meron akong mga vitamins makabayan. Kasi nga, alam ko po na kulang lagi si Ivan sa tulog. So, dapat marami kong vitamins makabayan. Pero, umitim ba ang mata ko? Sige nga, ka-PL, ikaw mukha kang adik eh. Baka siguro siya yung adik makabayan, umitim yung mata, tapos lagi niya sinasabi na bangag si PBM, bangag gumagamit ng pulburon. Yan bang tao? Yan pang malalait sila, pero ang kanyang mata makabayan, kalit-lait, may black eye lagi. Asan may black eye lagi makabayan? Parang kulang talaga sa tulog eh. Siguro adik. Siguro adik tong si ka-PL makabayan. Siguro lang ha, pero nakita din sa kanyang mga mata, siya po'y parang adik makabayan. Diba? Sino ang gumagamit dito? Si PBM ba o itong sa ka-PL? Diba? Malalait eh. Malalait man lang kayo, dapat hindi kayo kalait-lait. Dapat ibalik natin sa makabayan. So ngayon, para maintindihan natin kung bakit galit ang mga Duterte supporter dito po or saka yung Kibuloy vlogger dito po kay Mike Abe makabayan. For more details, let's watch this. Di na malaman ng mga pinaniniwalaang pro-China kung ano ang kailang gagawin dito ho sa desisyon ng ating pamahalaan under President Marcos Jr. sa pinalakas na balikatan exercise na ginagawa sa kasalukuyan dito sa Luzon at West Philippine Sea ng Philippine Military, PNP at Philippine Coast Guard. Siyempre, ang pwersa ng Estados Unidos. Lalo na ngayon na hindi lang by land, pati by sea at air ay ginagawa na po ang balikatan, especially dyan po sa West Philippine Sea, sa karagatan, na aktual na nag-ooperate ang mga barko ng Philippine Navy, Coast Guard at mga barko ng Estados Unidos at sasakyang panghimpapawid. Dito iritang-irita yung mga pro-China na hindi nila maipaliwanag at makumbinsi ang taong bayan, natutulan ito. Dahil majority ng mga Pilipino pabor sa ginagawa ng Pangulong Marcos na ipakita ang paninindigan at pwersa laban dyan po sa China. Pero ito naman hong balikatan, wala naman ho sigurong kaugnayan ito dyan sa ginagawa ng China. Guilty lang ang China, nakala nila ay sila ay inaaway na. Ito pong balikatan ay nakapaloob sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Every year ginagawa, mas marami lang ngayon dahil kulang-kulang 17,000. Pangalawa, mas marami rin pong bansa ngayon ang gusto sumali. Katunayan, 16 o 14 countries ang observer yan po sa balikatan exercise. Kaya ko nasabing hirap ipaliwanag at idepensa ito ng mga pro-China. Identify sa mga grupo ng Kibuloy, Alvarez at Duterte camp ang nasa likod nito. Pati na yung kanilang mga vlogger, hirap na hirap idepensa yan or gibain yung ginagawa ng ating gobyerno.
Kaya ang kanilang ginagawa, katulad ng aking nabanggit sa ibang mga video na, pananakot na lang, tinatakot ang mga Pilipino, makikipaggera daw tayo. Tinatakot ang mga Pilipino, nagigirahin daw tayo ng China. Yan ang kanilang ginagawa. Kasi nga, hindi nila ma-justify na tama yung kailang ginagawa para sa kailang pagtatanggol sa mga China o sa China. Okay, sa West Philippine Sea issue. Kaya pananakot na lang. At hindi naman matatakot ng Pilipino dahil katulad ng sinabi ko na rin, majority ng Pilipino pabor na ilaban natin ito. Kakaunti naman yung anti-Marcos o anti-West Philippine Sea. Nakakapagtaka nga lang, may mga abogado na kakampi nila pero hindi rin nahumatibay ang mga argumento. Diba? So tama lang, panindigan po natin ito. At hindi naman talaga makikipaggera yung China. Sa tindi ng problema sa kailang ekonomiya ngayon. Matindi ang problema sa ekonomiya sa China. Matindi ang mga flooding o dala ng hagupit ng kalikasan sa kanila. Kaya maraming negosyo ang wala na. Marami nang magugutom sa kanila. Yung 1.3 billion ng mga mamamayan. Pag hindi na ayos ang ekonomiya, magpupull out, aalis talaga sila sa China. At yan ay nag-aalis na nga po sa ngayon. Pati mga negosyante ro dahil ayaw nila yung kasalukuyang sistema. Kaya dinadaan na lang nila sa pananakot. Siguro utos ng China yon. Siguro yan ang sinasabi ng China na gumagamit sa mga Pilipinong pro-China na may pagkataksil sa Pilipinas na yan ang sabihin, takutin ng mga Pilipino. Pero sa kabila ng kailang pananakot, hindi naman po natinag ang pamahalaan at ang taong bayan. Pinaniniwalaan at pinanindigan pa rin tama ang ating pakikipag-alyado sa malalaking mga bansa. Tama ang balikatan exercise at tama rin po ang paninindigan dyan po sa isyu ng West Philippine Sea. Any comment, reaksyon? Malaya po kayo. Okay? Samantala, nako ito talaga, hindi ko alam kung bakit sila hindi makamove on. Bakit kaya madalas hindi naman ako nanonood sa kanila, pero ang dami nagpo-forward sa akin. Ako daw ilaging topic ng mga Kibuloy Duterte vlogger. Lagi daw ako topic ng mga taong yan. Kung ano sinasabi sa akin, sabi ko, okay lang, wala namang naniniwala sa kanila. Sila lang naman nagbubulakan dyan. Di ba? Hindi sila makamove on. Ay ako, sinasabi nila ako ang hindi makamove on. Grabe, bet naman ako ang umalis sa inyo Kayo, iniwan ko kayo, bet ako hindi makakamove on. Kung tinanggal ako dyan, baka ako yung nasaktan. Hindi naman Masaya ako nung umalis dyan 2 years ago. Di ba? Kaya lagi nila akong pinag-uusapan, kumuha pa sila ng mga vlogger para ako itirahin araw-araw kasi wala na akong content yung kanilang mga vlogger. Wala na silang ibang topic. Kaya pati ako at yung aking mga topic, style ng pagbablog, pinakikialaman na nila. O di pinasisikat nyo ako. Wala namang, ang naniniwala naman sa inyong mga batikos na yan, kayo rin. Lagi kayo nakatingin sa utang na loob. Tapos na ang utang na loob. Pag nawala na pag ikaw ay nag-resign, tapos na yung employer-employees relationship. Di ata kayo nakakaintindi ng batas Ang alam nyo, paninira lang. Diyan kayo eksperto Pero pinagtatawa na lang kayo. Ang tanong, hindi naman ako politiko. Di ba? Wala naman akong pakialam sa gobyerno. Tumutulong lang ako bilang tao, bilang Pilipino at nagmamalasakit sa ating bansa. Ba't lagi na ako ang inyong topic? Bakit nyo ako laging binabanatan? Bakit nyo ako sinisiraan? Hindi naman ako politiko na nangangailangan ng suporta ng taong bayan para makilala. Wala. Sakripisyo ito, voluntary ito. Pero, yung ginagawa nyo kung halos every other day, meron diyang magkapatid na vlogger na inaaraw-araw ako. Ewan ko kung anong interest sa akin. Baka nababakla kayo sa akin. Tama ba yung sinabi ni Cap ninyo ba yun? Ninyo Barsaga? Bakla daw kayo? Hindi ko alam yun, kaya ako nagtatanong. Totoo bang mga bakla kayo, kaya kayo nababakla sa akin? Wala kayong ginawa kung hindi ako banatan wala namang mawawala sa akin. Di ba? Dahil wala naman ako sa gobyerno. Nandiyan ako sa gobyerno, talit lang ako dyan. Wala man akong posisyon sa pamahalaan, anong mawawala sa akin? Di ba? Wala. Pero lagi niyo akong pinag-uusapan, di ba? Kaya nabanggit ko tuloy, biro totoo, baka nababakla kayo. Kasi sabi ni Cap ninyo, bakla daw kayo Hindi ako may sabi niya. Sabi lang nung yung kaibigan, dati nyo kasamahan yan. Kaya nga yung racket nyo, bukong-buko sa kanya
Ini-expose niya araw-araw halos ang inyong mga kalokohan ng araw. Pera-pera ang galaw, o di ba? Yung mga bumabati ko sa inyo ng mga personal at ibang mga bagay, hindi kayo makasagot. Ako ang nananahimik, ako yung ginagawa niyong topic. Kasi nga, wala na kayong magawa. Pangalawa, siguro utos sa inyo. Baka may kapalit yan. Alam ko na yan. Baka inutusan kayo ng inyong principal na ako ibanatan. Wala namang mawawala sa akin. At akala ba nyo yung inyong mga ginagawang yan, mapipigilan nyo yung aking content, mapipigilan nyo ang aking ginagawa? Hindi. Dahil may mga batas na dapat panagutan. Yung amo nyo, wanted sa mga kaso. Yung amo nyo, pinaghahanap. Yung amo ninyo, may kasong sexual abuse. Hindi ko sinabing guilty, may kaso pa lang. Hindi pa naman guilty yan. Hindi nga ho humarap eh. Diba? Ayan, ang amo nyo. Diba? Siguro utos sa inyo yan. Ewan ko kung anong kapalit. Baka binigay sa inyo yung kanyang private jet para kayo ay bumanat sa akin. Wala naman kayo makukuha sa akin. Diba? Huwag lang niyo akong pasikatin dahil hindi ako politikong tao. Marami nga nagsasabi sa akin, ako do'y pumasok sa politika, tutulungan nila, pero hindi po ako politiko eh. Masaya ako sa ginagawa ko dahil naninindigan ako para sa tama. Naninindigan ako para sa gobyerno. Naninindigan ako para sa mga taong inaapi. Yung mga biktima ng injustice, mga biktima ng kahinaan, napagsamantalahan, kawalan ng koneksyon, kawalan ng pera, kawalan ng maraming bagay, yan ho yung kawawa. Yan ang ating dapat tulungan. Di ba? Yun lang po yun. Di ba? Sige. Pati sa mga baser. Alam ko namang hanap buhay lang yun eh. Di ba? Tatawa lang ako sa inyo. Wala kayong makukuha sa akin at hindi ako maaapektuhan ng inyong mga pinaggagawa. Tinatanong ko lang bakit ako ang inyong nagiging content. Baka wala na kayong makuhang content, wala na kayong magawang balita, o pangalawa, baka yan ang utos sa inyo. Kung ano mga kapalit niyan, kayo lang nagkakaintindihan niya. Ang lagi kasing banat po ng mga kabilang kampo mga kabayan, kapag ikaw daw ay supporter po ni PBBM, Elisa, na gobyerno natin, or pro-admin vlogger, ikaw daw ay bayar mga kabayan. Bayaran daw, pero sino to yung klarong bayaran? Di ba? Yung mga makaduterte na mga vlogger mga kabayan. Lalo na yung tatlong itlog po na mga kibuloy vlogger nandun po sa SMNI, yung mga banateros, mga bayaran yung mga kabayan, di ba? So anyways, isalmar natin, nandyan po si Hill Quart. Hi to Helen Cabayao from Toronto, Canada. Nandiyan po si Lerma Sondita from California. Hi to Tarhata Pagariyungan, Bella Chu, Tomas Soselius from Las Vegas. Nandiyan po si Romel Gutlay. Hi to Ding Dong, Rice Yukiko, Yolanda Quintino. Nandiyan po si Santiago Panaga. Hi to Soto, Tinkerbell, Evelyn Garcia. I-shoutout natin si Jeriel and Jim of Cute Cebu City. That is greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Hi to Axel Roses or simply Tokes Vlog. Nandiyan po si Merjen Tan, Feli Pilipina, at saka hi daw sa kanyang mga anak na nandyan sa Makati. Hi to Shannon Reyes, Marley Fuentes, Lorena Barbusa from Moscow, Russia, and hi to Ashen. Okay, so ngayon makakabahan ko, may ebidensya tayo ang mas lalong dumadami at ng ebidensya makabayan. Dito po kay Hitad, kasi kung maalala ho natin, naalala ba natin yung audio recording na ipinarinig po ni Hita Makabayan? Yung tungkol po sa extraction daw, yung sabi na extraction, kidnapping daw Makabayan. Di ba? Audio recording ang sinabi po ni Hitad. Yan daw ay leak audio galing po kay Elisa. Alam niyo ba, nagsinungaling pala Makabayan? Bakit si Ivan? Kasi nakita ko na yung video na post Makabayan, hindi pala yun audio, di ba lagi iniisip natin na baka yun po ay wiretapping Makabayan. Wiretapping, hindi pala. Yun po ay isang video message ni FL Makabayan. Di ba sabi niya na wiretap daw yung Makabayan? Not na wiretap, yun po ay audio recording. Pero dito yung lumalabas, ipapakita ko sa inyo yung ebidensya natin na yun pala ay video record or video message. So for more details, let's watch this. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor
So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Di ba? So nagsinungaling si Hitad, makaabayan. Sabi niya audio recording daw. So ang ginawa dito ni Hitad, makaabayan, ginplay niya yung video message po ni FL at saka nirecord niya sa kabilang cellphone, makaabayan, na voice recording. Para maiisip natin dito na yan po ay na wiretap, makaabayan. Pero in fact, hindi po yan na wiretap, kundi yan po ay video message. So inuto niya ang kanyang mga followers, makaabayan, no? Yan po ebidensya sa mga viewer dito ni Hitad. Bakit palagi pa rin kayong napapaniwala ito kay Hitad? Kayo po ay inuuto niyan. So dito po sa issue po ng na extraction, kidnapping ng makaabayan, di ba nanawagan sa dito sa governor natin? Napasagutin daw ang governor natin at saka si Felisa tungkol ito sa kidnapping issue. Gonggong kidnapping issue? Hindi ba niya alam ang ibig sabihin po na extraction, makaabayan? Na ulitin ko lang po dito po sa ating mga bagong viewers, ang ibig sabihin po na extraction in military term, yan po ay to secure a person or personnel to a safer place, makaabayan, from the dangerous situation. Gets ba natin yan? Yan po ang ibig sabihin po na extraction. Kunin nila yung tao na yon kasi nga delikado po yung area na yon, so ilagay nila sa safer place, makaabayan. Yan po ang ibig sabihin po ng extraction in a military term. Hindi po kidnapping, makaabayan, kasi gonggong yan eh. Diba? Pinapaniwala nila ang kanilang mga viewers na nangidnap si Evelisa, makaabayan, involved sa kidnapping daw. Gungong talaga eh. So anyways, meron pa tayong isa po na ipapakita dito kasi nga natawa ko, makaabayan. 'Di ba meron siyang live interview kay Attorney Vic Rodriguez? 'Di ba? I think that is 3 bucks ago po ni Hitad, makaabayan. Kasi nga doon po sa last part makaabayan, tinanong niya or may nagtanong po na viewer po ni Hitad, luckily tinanong niya si Vic, makaabayan. Kasi nga tinanong siya dito kung naniniwala ba daw si Attorney Vic doon po sa ipinaglaban ni Glinda Chung, makaabayan, na hindi daw nanalo itong si PBM kundi product daw siya ng Smartmatic, makaabayan. Abay, proud na proud pa. Parang excited po na itanong po ni Hitad, makaabayan. Pero siya dito'y biglang na lonely, makaabayan. At bakit? Ipaparinig ko po sa inyo. For more details, let's hear this. Attorney Vic, panguling katanungan na lamang mula sa kay Merlin Money. Attorney Vic, naniniwala ka ba sa sinabi ni Attorney Glenn Chong na tumulong ang Smartmatic sa pagkapanalo kay Marcos Jr.? Lagi nagkausap na kami ni Attorney Glenn dyan. Sabi ko, in all honesty, I have to be brutally frank about this. And with you, Marlica, hindi ko pwedeng sabihin produkto si President Marcos ng Smartmatic. Dahil kaya ako nakita ko, Glenn, pinaghirapan ko eh. Hindi ako natutulog na eh. Talagang pinaghirapan ko yan. Lahat ng nalalaman kong pwedeng i-apply dito sa kampanyang to ng 2020 po, ibinuhos ko. Now, if you have proof, then present it and pareho naman tayo abogado, titingnan ko rin at kung kapanipaniwala, baka pag-isipan ko. Pero sasabihin mong produkto siya ng Smartmatic, ako hindi. Yan, hanggang ngayon, titindihan ko. Nanalo si Bongbong as president. Fair and square. Yung sinasabi niya, lately, ang sinasabi niya, baka dinagdagan. Hindi ko kayang sagutin yon. Kailangan doon, presentation of evidence, technical, substantive, and otherwise. Pero yung sinabing nanalo si Bongbong, nanalo si Pangulong Marcos, siya ang totoong Pangulo. Pero kung dinagdagan yung boto niya, wala pa akong conclusion ngayon dyan. Until and unless I see proof that would establish or could establish na nadagdagan o dinagdagan yung boto niya, pari ako maniwala. Yung final count, yung final count. Pero kung siya nanalo, ako kahit nga isang boto lang ipinanalo namin I'll take it, panalo yun Yeah. So, ako naman, Attorney Vic, mag-agree ako talaga sa'yo na nanalo si Marcos Jr. At doon nga sa pinipresent ni Attorney Glenn Chong, sige, kami na lang mag-usap nun. Tsaka Sila mag-usap lang daw, makaabayan. Sila na bahala kay Glenn Chong. Nakatawa naman. Epic failed ang kanyang interview, makaabayan. Kasi pag-aakala niya, papabor sa kanila itong si Vic, makaabayan. Di ba? Kaya nga, lonely.
Hinintay niya kasi nga parang gusto kasi ni Hitad na sisiraan po ni Attorney Vic itong si PBBM na yan daw ay di ba ayon ho ni Glinda Macabayan, ni Glinda Chong na product daw ng Smartmatic. Nanalo daw itong si PBBM dahil daw sa Smartmatic kundi hindi daw dahil sa siya po ay binuto Macabayan. Buti na lang nagsalita po dito na ng totoo itong si Vic Macabayan. Napahiya si Hitad. Tapos ngayon bumalintang siya kasi nga nung una, di ba, how many times nang in-interview po itong si Glenchong Macabayan ni Hitad? 3 times or 4 times ba yun? Tapos pabor na pabor siya lagi doon sa sinasabi po ni Glenchong. Di ba siya naniniwala lagi kay Glenchong Macabayan na hindi daw ibinuto daw ng taong bayan si PBBM, kundi nanalo siya dahilan daw sa Smartmatic. Pero anong nangyari ngayon? Sabi niya, naniniwala daw siya kay Vic Macabayan at saka siya daw ang bahala dito kay Glenchong at saka mag-usap lang daw sila. Nakatawa talaga eh. Yan po ay tao mga sinungaling mga kabayan. Kapag madidihado ito, kapag makorner at saka malaman ito ang totoo mga kabayan, biglang bumabalintong. Yan kasi ang mga karakas na mga maka-Duterte or yung mga bayaran po ng kabilang kampo mga kabayan. Number 1 bayaran, ito yan pong si Hitad, di ba? So ngayon, maniniwala pa rin kayo kay Hitad dito sa mga viewer po ni Hitad. Mag-isip-isip na po kayo. Okay, so isa po natin. Nandyan po si Alicia Leak. Hi to Shimizu LV. Nandiyan po si Edwin Salamanca. Hi to Hobart Taluban, Helen Martinez. Hi to Lagutaw Anthony. Nandiyan po si Bioli Buenaventura, and hi to Victor Robin. Okay, so makaaban ko, ipapakita ko po sa inyo yung vlog po ni Katon Ying kasi nga hindi ko to napansin. I think this is 3 days ago makaabayan na siya po ito'y napag-usapan nga pala niya yung tungkol po doon sa audio recording na iparinig po ni Hitad, yung nag-love you po si FL kay Katon Ying makaabayan. Inasar ni Katon Ying. For more details, let's watch this. Alam po nyo, lumabas ngayon, merong isang recording na inilalabas sila. Apparently, kaya ko sinasabing apparently, ito ay isang mensahe, apparently, ni First Lady, dahil kaboses siya ni First Lady, sa akin, tungkol kala doon sa dating Secretary Vic Rodriguez. Tapos, matatawa ka. Kaya natawa ko. Sa dulo, binanggit na, parang bye, love ya. Matatawa ka. Of course, wala po akong karapatang magreklamo dun sa recording dahil may narinig ba kayong boses ko dun? May narinig ba kayo? Siguro kung may narinig kayo, si Katon yung nakikipagkwentuhan doon at ginamit yon recorded, baka ako magrereklamo ako doon kasi privacy ko yun di ba? Halimbawa, may nakikipag-usap ako sa iba, meron sumungkit, may nag-wiretap sa akin, pwede ako magreklamo. Pero dito, paano ako magrereklamo? Wala nga akong boses doon. Hindi nga akin, hindi ko nga alam kung saan ba galing yun. Mga kababayan. Pero be that as it may, kung totoo man yon na may ganung recording, kasi sa dami na nangyari sa buhay ko, sa dami na nagpapadala sa akin ng recorded messages, ang problema sa akin nung isang beses, mga December yata, ang aking Viber nagloko. Pagka pala nagloko yung Viber tapos binuhay mo uli yung Viber, yung lahat ng mga messages, pictures na nandoon, hindi mo na mape-play. Kaya hinahanap ko tungkol na to. Baka meron ako sa Viber Meron ako sa Viber. Hindi ko makita. Kaya sa dami ng mga, hindi ko malaman kung ako ba ang winirtap o sino man ang winirtap. Pero again, be that as it may, sabi ko nga, wala po akong karapatang magreklamo doon. Hindi naman ako yun Hindi naman ako nagsasalita doon Hindi po ba? Hindi ako nagsasalita. Paano naman ako magsasalita? May narinig ba kayong boses ko doon? Mga kababayan? Wala. Ano pinalaki nila mga kababayan? Yung love ya. Love ya. At ang matindi, ito naman kasi si Kuya Marlon pinadala ako
picture ng mga, alam niyo na yung mga clickbait, yung mga kung ano na sa YouTube. Clickbait. Nakalagay, iskandalo, may iskandal daw si Katunying saka si First Lady. Pambihirang patis, oh. Pambihirang patis. Kung daw, may iskandal daw ako. So, ang pinalilitaw nila mga kababayan, dahil naglabya, yung supposed to be First Lady, doon sa recording na pinaglalaroan nila, ako daw ay may relasyon kay First Lady. Ay, nako naman po mga kaibigan ko, magpapatuloy po tayo. Pero alam nyo, ang first time na nakita ko po si First Lady, mga kababayan, ang first time na nakita ko po si First Lady, if I'm not mistaken, was last quarter of 2021. Nung pong, naalala nyo, nung bigla ko siyang na-interview, nagpunta po ako sa, merong nag-go-between sa amin para ma-interview ko si noon ay kandidatong Bongbong Marcos. Nung pinatamaan na siya ni Pangulong Duterte na may kandidatong adik o ano man, naalala nyo yun. Pero nagkakausap po ba kami every now and then? Yes. Pagka po, ang kagandahan kasi dito sa babaeng ito, nakaka-message ko, kahit na isang araw pa o 2 araw nakalipas bago ka i-text back, pero nagre-reply. Hindi, syempre, matutuwa ka din naman pagka ganun. Totoo bang nagkaroon sila ng falling out ni Attorney Vic Rodriguez? Yes! Totoo bang nagkakausap kami every now and then tungkol kay Vic Rodriguez kapag ka po, kasi napansin nyo, mula pa noon, pagka po ako magbo-broadcast, lagi ako may pinapakitang papel sa inyo. Kasi kaming mga journalist, parte po ng aming trabaho, magkaroon po ng mga sourcing na tinatawag. Ultimo nga, janitor sources po namin yan. Di lalo na, kung ang magiging source mo mga nakakaamoy ng mga pangyayari pero source mo lang siya. Pag-uumpisahan mo lang siya ng iyong research. Kung merong ganong sinabi sa iyo, maghahanap ka ngayon ng dokumento to back that up. Because that's a journalist job. Na bago ka bumato, meron kang pruweba. Ngayon, may nagsasabi kasi, pinaglololoko mo pa kami, drama mo pa na 2 years kang nagre-request na interview, magkasabwat naman kayo, etc. Mahina ba ulo mo? Mahina ba ulo mo? Ang sinasabi natin, yung sit-down interview. Ang tagal-tagal. Nakakausap natin sila every now and then. Pero noong pa man, gusto na natin sila ma-interview publicly on cam. Yung 2 taon na, yun inabot ng 2 taon bago tayo na pagbigyan. Yun po yung sinasabi natin. Kaya, yung iba, kung ano-ano pinagsasasabi po, mga kababayan, bayaran yan. Yan. Ganito yan. Si Katunying, sinala na ang kaluluwa. Anong klaseng, bakit nagkaroon sila ng ganung kaisipan? Kapapanood nyo sa mga eng-eng. Kapapanood nyo sa eng-eng. Kapapanood nyo. Kasi kung ano yung ipinupunla sa isip ninyo, nilalaso na ang isip ninyo. Isip-isipin nyo para mag-jump ka into a conclusion na wala ka namang kapruwe-pruweba o kaya naman narinig mo lang sa iba tapos yun na paniniwalaan mo at uulit-ulitin mo pa, tawag sa'yo. Hindi po ba mga kababayan? Hindi po ganun ang Pilipino. Oo, mahilig tayo sa chismisan, pero yung pagsasalitaan mo yung kapwa mo dahil lang may narinig sa kung saan. Ngayon, pag sinasabi mo na yung narinig mong kwento mula sa na para bang ikaw na yung ba't kayo gagaya sa mali? Ba't gagaya tayo sa masama? Tanong makaabahan ko, sino yung ing-ing daw na vlogger ang ibig sabihin po or tinutukoy dito ni Katunying?
Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Ing-ing na vlogger. So anyways, any comment, reaction, or suggestion sa ating mga topic ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Tsaka thank you so much nga pala sa ating mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Malaking tulong ho yan mga kababayan. So doon po sa ating mga bagong viewers, sana po kayo ng lahat na hindi po mag-skip ng ating mga commercials. Kasi nga, mga kababayan, kahit kunti man lang po, at least makakuha rin po ng revenue si Sir Ivan mga kababayan. So para po palagi pong energy araw-araw si Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po na nakablang mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din po ang mag-subscribe. Tsaka thank you so much po sa mga viewers again na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa at aking kagalakan. Kailangan po kita sa lahat ng oras. Pakiusap, protektahan mo po ang aking pamilya, mga kaibigan at sino mang nagbabasa nito. Dalangin ko na ang kamay ng Diyos ay hindi titigil sa pagtulong sa atin sa mahihirap na sandali ng buhay. Naway alisin ng Diyos ang ating pasakit, mga alalahanin at problema at palitan ang mga ito ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.